first time ninyo maging emotional sa work. Kahit ano pang naging dahilan kung bakit may napagalitan kayo ng director, may nagsungit sa inyo na co-artist. Okay. Sa akin, yes, oo. Kasi may taong nagsabi sa akin na sabi sa akin is wala ka namang mararating. Hindi ka para dyan. Hindi ka naman marunong umarte. So, ayun yung pinaka sa akin na sinabihan ako ng gano'n na wala, di ka naman tag dito, yun nga, hindi ka naman magaling eh. Bakit ka pa nag-artista, ganyan. Magganto ka na lang. Kesa nagsasayang ka ng oras mo para dyan. Harap-harapan sinabi? Yes, sinabi harap-harapan. Oh my God. And anong naging reaction mo nung time na yun? Siyempre, umiyak ako noon. Tapos parang dumating pa nga sa punto na parang sinisisi ko ngayon sa sarili ko. Baka di naman kasi talaga ako para dito. Inaano ko pa, alam mo yun, bakit ko pa pinipilit. Naka-question mo tuloy yung sarili mo. Kina-question ko yung sarili ko, gano'n. Kina-question ko yung worth ko na bakit ganyan, bakit ganito. Ang dami naglalaro sa utak ko. Doon pumasok yung talagang na-depress ako noon, anxiety, lahat. Dumating pa nga sa punto na nagkaroon ako ng alopecia. Ayun yun. Yung kanto ko sa'yo. Alopecia na talagang sobrang na-stress ako kasi nga parang feeling ko wala na akong tamang ginagawa. Hindi ba dapat na mas turuan mo yung tao na para mag-grow, hindi yung para laitin mo siya. 'Di ba? Dapat ikaw yung maging susi, yung nagsabi na para matuto, para may matutunan ako. 'Di ba? Hindi para i-down mo Hindi para i-down mo pa. Tapos kapwa mo pa Pilipino. 'Di ba? Tapos sobrang lapit pa sa'yo. Ayun yung masakit. Malapit pa sa'yo. Malapit sa'yo eh. Yung mga taong ina-expect mo na magsusupport sa'yo, mag-guide sa'yo, sa kanila pa nanggaling yung mga ganong kasasakit na salita. Diba? Ikaw naman, Angeli. Ako nung dire-diretso yung project ko. Kasi per project, ito dapat yung character ko. Dito naman dapat inaapi ako. Pero whole majority ng projects ko sa Viva is drama. Kaya kailangan ko internalize na dapat lagi akong sad, lagi akong ano. And before doing those projects, nag-workshop naman, pero I think hirap pa rin ako mag-cut off sa feeling. Once na naging sad, dapat cut. Okay ka na. Handa ka na sa next. Nadadala ko siya hanggang bahay, hanggang sa kung paano na ako makipag-interact sa mga kaibigan ko, nakakalimutan ko na yung paano maging happy. Katulad happy-go-lucky ako nun. As in, jolly-jolly talaga ako nun. Hanggang sa, ayun din, nagka-alopecia din ako. Ayun, kaya kami nagkakwentuhan. Nakita niya akong may alopecia ako. Sabi niya, ay, nagkaganyan din ako. Nakita ko yung picture. Talagang poknot talaga yung itsura niya na sobrang... Dito yung dito ako humahaba pala. Humahaba na siya. Grabe. Stress. Grabe. Hindi ko nga tag dito na notice na sabi ko, oh my God, ganito pala ako ka-stress lately. Hindi ko siya napansin as in, wala man lang ako nakita na parang tawag dito, sign na may ganun ako. Wala. Parang nagsuklay ako noon that time. Katapos ko lang maligo. Tapos sabi ko, ba't parang alam mo yun, yung feeling na parang ano tawag dito? Makinis. Wala masyadong buhok. So, tinignan ko siya. Sabi ko, oh my God, tita. Tinawag ko tita ko. Oh my God, tita. Sabi ko, pakitingnan nga kung ano to. Tapos yun, nakita ko nga siya na, sabi ko, oh my God. Sabi ko, pero patubo na siya noon, ng time na yun. Ibig sabihin, last year, sobrang stress ko pala noon. So, medyo late mo na siya nakita. Late na. Siguro, lumipas na yung 3 buwan. 3 o 4, ganon. Ikaw, Angeli, paano mo na-discover na... Ako last year, hanggang sa na-realize ko, kapag nasa set ako, nakatulala ako whole day. Tapos pag matutulog na ako, hindi ko na naaalala kung anong ginawa ko the whole day. Para akong robot na, minsan may ganun din ako. Anong ginawa ko sa set? Nagawa ko ba yung scene ko ng tama? Ganyan. Nakakausap ko pa laging lutang. Kaya nabansagan ako nito ng sabaw. Ang hirap nun kasi parang hindi ka makakapag-focus, hindi ka makakapag-isip na, oh my God, nagawa ko ba to? Pero nakakagalaw ka. Yung galaw mo na parang... Tapos after, nagawa ko ba? May parang may
ano tawag dito, tawag dun eh, sakit din siya. Parang gano'n.